Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Ano daw? Isang play lang ng video, iiyak ang mga supporter ni Senador Bongo. Parang may mali. Para bang pananakot. Para bang pananakot ito sa mga sa mga supporter ni Senador Bongo at mismo kay Senador Bongo. Di ba ang supporter ni Senador Bongo ay supporter ng mga Duterte, supporter ni Tatay Digong, ni VP Sara, ni Mayor Basti at ni Congressman Pulong. Okay? Dahil nga ito mga katulad ni Senador Bongo, ni Bato, at yung iba pa mga alay ng mga Duterte ay suportado rin. Dahil sa mga Duterte, suportado rin ng mga DDS, ito mga alay ng mga Duterte. So ibig ko sabihin iiyak ang mga DDS dahil lang sa isang video na ipi-play nitong binabanggit nitong sino ba ito? Si Pam. Host ng The Third Floor. Parang may mali. Okay? Parang umaabot na mismo kay Senador Bongo. Ano ba ang problema? Bakit may mga ganong issue? Okay? Kaya parang yatang nagkakaroon ng sigalot. Para bang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ito mga tao na kasama sa kampo ng mga Duterte. Okay? Masyadong popular, no? Ng mga Duterte ni VP Sara sapagkat dahil nga popular sila, no? Ay nag-aagawan. Maraming gustong sumama sa kanila. Katulad niya, no? Si dating Commissioner Rowena Guanzo nasa kampo na ng mga Duterte. Tatakbong senador. Yan po ang bunga. Okay? Ng popular na personalidad katulad ni VP Sara ng mga Duterte. Okay? Ito pa ito pa po, marami po tayo mga ipi-play video para malaman natin kung ano bang pinanggagalingan nitong away nila. Ito, pakinggan po niyo. Ako pa, Kuya Bibi, yung pagiging late ni Sen. BG, siguro may iba pa siyang appointment. Pero una-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time? At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huling magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nga magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Tsak ka na. Sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Huwag daw mang-away. Senador Bongo, huwag daw mang-away. Nangaaway ba si Senador Bongo? Sino ang inaaway niya? Okay. Ang alam natin si Senador Bongo, hindi po yan tipong tao na palaaway.
Oo, kita nyo naman dyan sa Senate. Binubuli ng kahit na nga sinarikto, yung mga hindi naman senador. Kapag mayroon mga hearing dyan, binubuli siya. Hindi po siya mapaghiganti. Base dyan sa binabanggit nitong host ng The Third Floor, nangaaway daw. Pagsabihan na huwag mang away. Ang tanong, sino ang inaaway? Okay? Sino ang inaaway? Di ba? Ito pa, inuutosan eh. Okay? Ito pa sabi. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, ha? Sabihan niyo nga ho itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Senador Bongo, pagsabihan niyo raw si Jing Paras. Dahil ang nakakarating daw sa kanila ay ang nagro-rolyo, ikaw. Pagkasabi daw, ang nagro-rolyo daw, Senador Bongo. Daw, ibig sabihin, hindi sigurado. Di ba dapat ang tamang gawin, siguraduhin muna kung totoo o hindi, bago utusan o bago pagsabihan. Okay? Ako pakiramdam ko dito mga kababayan pakiramdam ko dito, para bang ini-issuehan. Si Senador Bongo ay parang binibigyan ng issue. Iniintriga, kumbaga, parang iniintriga nitong taga third floor. Bagamat tayo po dito wala tayong kinakampihan sapagkat sino mang kasama sa team na mga Duterte, sinusuportahan natin yan. Kapag in-endorse nila, sinusuportahan natin yan. Kaya ayaw natin yung salitang kapag isang play ng video, iiyak ang mga supporter ng mga Duterte. Kasama kami dun. Ni Senador Bongo pala. Dahil ang supporter ni Senador Bongo, supporter ng mga Duterte yan. DDS yan. Damay kami dyan sa binabanggit nito si Pam. Kami yun. Okay? Tira yata hindi maganda itong nangyayari dyan, no? Sa kampo ng mga Duterte. Ito pa, pakinggan po niyo itong banat naman ni dating congressman at Secretary Jing Paras. Ito, sumulat pa ng libro. Sabi ni Paring Ado, sumulat pa ng libro at ang title ng kanyang libro ay Kingmaker. Parang sinita ni Ado na bakit? Sino bang Kingmaker? Hindi ba si Sara? Kasi si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. So kung if you analyze the word Kingmaker, how it is applicable to someone who is the one carrying the ball for someone to make a victory, no? So nag-comment lang ako at I just like any person who reads any social media, release, ay nag-comment ako. At bigla ngayon, itong Chimay at Chimoy nitong
isang ambisyosong maging senador na talaga namang bata-bata ito ni Marcos hanggang ngayon at ever since. Pero nagkukunyari na kasama daw sa kay Duterte ngayon, bigla akong tinira. Biglang tinira si Bongo. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Paring Eli na pambababoy nitong Atsay at houseboy nitong tao na kingmaker daw siya. Okay, pakinggan natin. Ako parang Kuya Bibi, yung pagiging late ni Sen. BG, siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huling magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nga magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Diyan ka na. Parang ginagawa ng intriga sa pagitan ni Senator Bongo at itong si Mayor Baste. Pero sa may mga pagkakataon man talaga kung malilate Ako naman personally, kausap ko si Senator Bongo just the other day. I was in Hong Kong and I had a chance to talk to him. At tinanong ko siya, Senator, mukhang itong mga tauhan ni Vic Rodriguez, lalo na itong pangit na dito sa anong pangalan nitong vlog nila, iniintriga ka. Parang pinapaaway pa kayo ni Baste. Sabi ni Senator Bongo, walang ganon. We are good friends with Baste. Pero kung pakinggan mo itong kumag na ito, itong tao ni Rodriguez, ay parang baguhan lang sila sa grupo. Kami ni Bongo, kami ni nilang mga cabinet officials ni President Duterte. Matagal na po kami. Kayong mga bagito, nagbayad lang naman kayo para makapasok kayo sa mga Duterte, trumaisog. Nang iintriga pa kayo, mga walang hiya kayo. Kayo nga yung mga pinagdudahan na mga pakawala ni Marcos. Di ba? Okay, mayroon pang isa, itong chimay ni Vic Rodriguez. Ito, pakinggan natin ito. Ito, buntot ng buntot kay Vic Rodriguez. Taga-dala lang ng kanyang, ano bang tawag niyan? Portfolio. Ako, tingin ko doon sa mga meetings, chimay lang ito ni Vic Rodriguez, pero akala mo kung sino magsalita. Ang yabang-yabang. Pakinggan mo nga itong babaeng itong na swangit din ang muka. Sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, ha? Sabihan niyo nga ho itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob, meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po ay isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo, at yung pait na yan,
hindi ka magiging plan B. Hindi ka i-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, na pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Alam po ninyo mga kababayan na ito lang masasabi ko dahil nga po tayo mga DDS, mga Duterte supporter kung sino man ang inendorso ni BP Sara, ni Tatay Digong, sinusuportahan natin yan. Okay? Ngayon, katulad ng nangyayari dyan, baka makaka-apekto yan. Makaka-apekto yan sa boto. Kung halimbawa, itong si Attorney Vic Rodriguez na siyang nitong sinasabing amo daw nitong dalawa, dahil ay kayong dalawa ay parang feeling nyo, para bang nangyari, nakikita namin sa inyo, parang iniintrigan ninyo itong si Senador Bongo, itong mga allied na mga Duterte, itong si Sikjing Paras. Iyan po ay may mga matatagal na. Iyan po talagang mga masabi natin na mga loyal. Loyal na mga Duterte supporter yung mga yan. Baka dumating ang punto, pagdating ng eleksyon, baka maka-apekto yan sa boto ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Kahit sabihin natin, nandyan siya sa kampo ng mga Duterte, kahit siya po ay endorso ng mga Duterte, baka ang mga supporter magkaroon ng agam-aga, magdalawang isip na suportahan si Attorney Vic dahil sa inyo. Okay? Yan ang aking masasabi mga kababayan. Kaya sana kung tayo mga vlogger mag-away-away, magkaroon ng kanya-kanyang opinion, okay lang. Pero kung mismong ang ating binabalata yung mga leader na mismo, hindi po yan nakakatulong sa kanila. Diba? Tama, mali. Okay? Katulad na itong si Atty. Topacio ay bumanat na rin. Dahil itong si Atty. Topacio at itong si Congressman at dating Secretary Jing Paras ay yan po ay matalik na magkaibigan. Yan po talagang matagal na magkakasama. Okay? Kaya hindi po niya maiwasan na magsalita. Kampihan si Secretary at Atty. Jing Paras. Anyway, bago tayo mag-umpisa, ito nababahala lang ako Kaya gusto kong ilabas dito. Kasi may mga tao, alam mo, kaming mga grupo na ang habol namin ay accountability. Ay may grupo kami na parang koalisyon, may PDP, may mga retired military, etc. Mga groups na in opposition to the present government dahil nga sa mga anomalyang nakikita namin. Ang problema, eto na naman, nandito na naman tayo sa talangka mentality ng mga Pilipino na dapat itanggalin natin. Yeah, may mga personalities doon sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang iintriga doon sa mga kapwa niya kasamahan. Mali. Sa halip na ang tirahin nila yung flood control, yung rising prices, yung palpak na ating foreign policy, etc., etc., tinitira yung kasamahan nila. Oo. Ewan ko, etong dating Yusek yata ito na si Marlon Purificacion, Ewan ko kung kaninong bata ito na vlog ng vlog, tinitira yung ibang mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino. Gayong kasama po namin ito. Kasama.
Magkakasama po tayo para malaman nyo kung sino ting si Marlon Purificacion. Ha? Ewan ko ba kung bakit naging Yusek ito. Ito ay isang journalist daw. Okay. Many years ago, hahanapin ko yung dokumento and this is documented. Bahala siya kung i-demanda niya ako ng libel, pakikita ko yung pruweba. Yan ay na-entrapment operation sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang e-extort, nangingikil sa isang Colonel Emma Libunaw na noon ay nasa CIDG. Ito ang ginawa niya. Tinira niya ng tinira na di umano'y protector daw ng nightclub doon si Colonel Emma Libunaw. Kaibigan ko yan. Matinong pulis yan. Napakatino. Very straight. Lumapit sa akin, bakit naman ako ginaganito? Wala naman akong kinalaman dyan. Sabi ko, sige, hahanapin ko yung mga sources ko sa media. Tatanong ko, ano bang problema? Ang problema pala ay napakasimple lang. Gusto lang kumuha ng kwarta. Ala, Oh. ay siya. So, anong nangyari? Tinagpo namin sa Manila Hotel yung si Marlon Purificacion, Wow. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. Entrapment operation Meron na. ng marked money na yun. Opo. Meron na yun yung fluorescent powder. Okay. Oo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa CR, dinampot siya ng CIDG at dinala sa Krame for extortion. Okay. Kanya lang, yung kanyang padrino na si Benny Antiporda, na naging opisyal din ng gobyerno, nakiusap, inarbor siya. Sabi ko, nung tumatawag sa akin si Benny, wag sa akin. Ako'y abogado lang, doon kayo makipag-usap sa complainant. May mabuting puso itong si Emma Libunaw. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Yan po ay facts. Hindi nyo po pwedeng baguhin yan. Yan ay dokumentado. Hindi po paninirang puri yan. Dapat malaman natin because these people are public figures. Dapat natin malaman ang karakter niyan. Yan po ay extortionist. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung Pam, na kung ano-anong sinasabi. Bakit ka magsasama sa isang dapat ay koalisyon na may common objective ng transparency and accountability? Ngayon, magsosoak ka ng intrigue. Mangiintriga ka. Gusto mo mag-away-away doon. Napakasama po. So, alam nyo, kagganyan po tayo, at iba-ibang mga characters na may questionableng mga background ang isinasama dyan, wala pong mangyayari sa atin. Wala mangyayari sa ating bayan. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot And I yan. am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag nyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihinging kapalit. Katulad ni Jing Paras, huwag nyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi nyo ako kinakalaban. Ngayon, kung kakalabanin nyo ako, labo-labo tayo. Hindi ko po kayo aatrasan. Please do not do that. Tumigil na po kayo. Nakakatalangka po kayo, mga kasama ko. Oo. Alam ko naman, ang mga tao na yung inyong mga principal ay may mga ulterior motive. Gustong magbangong puri, gustong i-rehabilitate ang kanilang imahen, gustong tumakbo. Pwede naman po lahat tumakbo. Di tumakbo kayo kung gusto nyo. Well, huwag kayong naninira. Lalo na yung intriga. Intriga, di ba? Wala pong kwenta yon.
Okay? So, Okay? Katulad yan, no? Lumalala. Alam nyo ba mga kababayan, no? Ang natutuwa dyan ang mga kalaban. Okay? Ang tumatawa dyan ang mga kalaban ng mga Duterte. Okay? Ako po dito ako ay walang kinakampihan. Kaya lang, ina-analyze lang natin, pinapaalala lang natin sa kanila na hanggat maaari, ayusin nyo. Dahil baka dumating ang punto, pagdating ng eleksyon, maka-apekto niyan sa boto. Sa support. Kahit naman mga DDS, mga diehard Duterte supporter, baka magkaroon ng agam-agam na suportahan kayo. Kapag kayo ay nagpatuloy sa bangayan dyan. Okay? Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko, ayusin nyo. Hanggat maaari, iwasan nyo na magkaroon ng mga intriga-intriga na hindi naman confirm. Kasi lumalabas daw. Ibig sabihin, hindi confirm. Diba?